Muling inulit ni Grandma Lindon ang kanyang mga sinabi, William, sa sandaling. Mabenta mo ang ating mga shares, hindi lang kita bibigyan ng isang malaking pabuya. Dahil ipapahawak ko rin sa iyo ang bagong kumpanyang itatayo natin. Maraming salamat po, Grandma. Maraming salamat po. Halos sumabog sa sobrang. Pagkasabik si William habang sinasadyang tingnan si Lily. Hindi ba't ikaw ang may pinakamataas na naitulong sa ating pamilya? Ninakaw mo ang deal na ginawa ko sa Platinum Corporation. Pero ngayong naharap sa panganib ang ating mga kumpanya, hindi ba't ako pa rin ang nagsalba nito para sa ating lahat? Isip ni William sa kanyang sarili. Matapos ang isang sandali, isang itim na limousine ang pumarada sa entrance ng mansyon na pagmamayari ng mga Lindon. Isang lalaki ang naglakad pababa rito na nakasuot ng isang casual na damit at isang pares ng shades sa kanyang mga mata. Ito ay walang iba kundi si Trent Young na may kasamang mga bodyguard na sumusunod sa kanyang likuran. Nasa 20 pa lang ito pero napatunayan na niya ang kanyang husay sa larangan ng martial arts. Isa na siya sa mga kinikilalang tao sa larangang ito. Grandma, narito na po si Master Young. Tinatawag siyang E-Master ng mga taong nagsasanay ng martial arts bilang respeto sa kanya. Halika pumasok ka, nasasabik na sinabi ni Grandma habang tumatayo. Agad na tumigil ang bulungan ng lahat habang ibinibigay ang buo nilang atensyon sa entrance ng mansyon. Agad namang tumayo si William sa entrance para salubungin si Trent. Naglakad si Trent Young kasama ng kanyang mga bodyguard na sumusunod sa kanya. Naglabas ito ng isang malakas at makapangyarihang aura sa anumang bagay na kanyang gawin. Haha! Napakaaga mong dumating, Kuya Trent. Naglakad si William para makipagkamay. Dito, Kuya, ito naman ang aking lola. Kumusta po kayo, Grandma Lindon? Tango ni Trent kay Grandma Lindon, naging arogante ang ginawa nitong pagbati sa matanda. Maupo ka, iho. Hindi na ito pinansin ni Grandma Lindon dahil tunay ngang makapangyarihan ang isang taong kagaya ni Trent. Sumandal si Trent sa sofa na para bang nasa loob siya ng kanyang bahay habang nakatayo naman ang kanyang mga bodyguard sa kanyang likuran ng maayos. Hindi gumawa ng anumang ingay ang mga tao sa kanilang paligid. Inutusan na ni Grandma Lindon si William na sabihin ang lahat ng tungkol sa kanilang mga hawak na korporasyon. Gusto ba ninyong ibenta ang mga hawak ninyong shares? Matapos makinig ni Trent, tumango ito at nakangiting sinabi na 20% ng inyong mga shares ay nagkakahalaga ng 5 bilyon. Pero masyado ata itong maliit kaya bibilhin ko ito sa halagang 8 bilyon. Ano? Nagulat ang lahat sa kanilang mga narinig. Maliit pa kung titingnan ang 20% ng kanilang mga shares. Ano ang problema ng lalaking ito? Well, halata namang napakayaman ng isang ito matapos magtayo ng napakaraming mga martial clubs at nanalo sa ilang mga championships. Alam ng lahat na marami siyang pera, pero walang nagakala na ganito siya kayaman. Agad na nagpakita ang saya sa kanilang mga mukha sa sobrang gulat, kasama na rito si Grandma Lindon. Sa halagang $8 billion, magagawa na ng pamilya Lindon ang lahat ng kanilang gustuhin. Natigilan din dito si William pero agad siyang nakarecover at sinabing, maraming salamat, Kuya. Sa mga sandaling ito, agad na nagsalita si Trent sa isang kondisyon. Ano iyon, Master Young? Sabihin mo sa amin kung ano iyon, sagot ng walang pag-aalinlangang si Grandma Lindon. Tumayo si Trent at tumingin sa paligid ng hall. Dito na siya dahan-dahang nagsalita. Nang makipag-usap ako kay William noong isang araw, nabanggit niya na mayroon daw siyang matalino at magandang pinsan. Gustong-gusto kong makilala ito sa persona. Kaya maliban sa deal na pinag-usapan natin kanina, ang isa pang rason kung bakit ako naririto ngayong araw ay para mag-propose sa kanya. Sana ay okay lang ito. Para sa inyo, Grandma Lindon. Hindi ito sumagi sa isipan lahat kaya agad silang natigilan sa sinabing ito ni Trent. At dahil common na ngayon ang business marriage agad na bumalik ang lahat sa
Realidad, dito na sila napatingin kay Elsa Lindon. Ang pinakamagagandang babae sa pamilya Lindon ay sina Lily at Elsa. At dahil kasal na si Lily, agad na naisip ng lahat na si Elsa ang hinahanap na babae ni Trent. Hindi naging komportable si Elsa dahil sa pressure ng pagtingin sa kanya ng lahat. Gusto niyang magsalita pero hindi niya ito magawa. Nakabalik na rin si William sa realidad at agad na sinabing tinakot mo talaga ako. Roon kuya. Hindi ako mapakali kaiisip kanina kung ano ang kondisyong hinihingi mo. Pero ito lang pala iyon. Hindi nagsalita rito si Trent, umaasa lang itong nakatingin kay Grandma Lindon. Ang pinopropose niyang kasalan na ito ang magdedetermina sa kinabukasan ng pamilya. Lindon na tanging si Grandma Lindon lamang may karapatang makapagsabi. Sa mga sandaling ito, hindi na nagdalawang isip pa si Grandma Lindon at nakangiting sinabi na ikinagagalak naming ang pakikipag-isa ng aming pamilya sa inyo Master Young sa pamamagitan ng isang kasalan. Dito na lumingon si Grandma Lindon kay Elsa at agad na nagtanong ng ano sa tingin mo Elsa? Tumayo rito si Elsang magsisimula na sana sa pagsasalita nang makita nila ang pagiling ni Trent habang nagsasabing nagkakamali po kayo Grandma. Hindi siya ang tinutukoy ko. Ano? Hindi si Elsa Lindon? Kung ganoon kanino niya gustong mag-propose? Nagulat dito ang lahat. Nagkaroon ng magkahalong nararamdaman ang napagkamalang si Elsa sa mga sandaling ito. Nakaramdam siya ng luwag sa kanyang dibdib at curiosity sa kanyang isipan. Nang ma-confused ang buong pamilya Lindon, umiti si Trent at naglakad habang tinitingnan ng lahat. Nang huminto siya sa paglalakad, napuno ng katahimikan ang buong hall. Tumigil siya sa harapan ni Lily Lindon. Nakasuot si Lily ng isang shift dress na nagpakita sa eleganteng hubog ng kanyang katawan. Nanginig siya nang makita si Trent sa kanyang harapan na nakapagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Matagal na kitang hinahangaan ng husto, Gina Lindon, nakangiting sinabi ni Trent. Habang nakatingin sa mga mata ni Lily habang inaabot ang kanyang kamay. Hindi siyempre nakipagkamay si Lily kay Trent. Matapos huminga nagmalalim, dahan. Dahan niyang sinabi kay Trent ang mga salitang nagkakamali po yata kayo Master. Yaong. Kasal na po ako. Sa mga sandaling ito, dahan-dahang nakarecover ang lahat sa kanilang pagkakagulat. At agad na tumango bilang pagsangayon sa sinabi ni Lily. Mukhang nagkamali ka ata ng tingin sa kanilang dalawa kuya. 3 taon nang kasal si Lily. Dagdag ni William. Bahagya namang umiti si Trent habang lumilingon kay William, hindi ako nagkamali. Matagal ko nang gusto si Lily at sinasabi ko sa iyo, inoffer ko lang ang pagbili sa inyong mga shares ng dahil kay Lily. Naiintindihan mo ba? Hindi naisip ni William na mangyayari ang mga bagay na ito kaya agad siyang napanganga nang marinig niya ang mga sinabi ni Trent habang iniisip na naisahan. Siya nito. O, mukhang nagbibiro yata kayo, Master Young, kinagsalita na rin dito si Grandma Lindon. Hindi na pinatapos pa ni Trent ang pagsasalita ni Grandma Lindon, mukha ba akong nagbibiro, Grandma? Nagpatuloy siya sa pagsasalita, kung ayaw ninyo, hindi ko kayo pipilitin. Pero isipin niyo sana ng maigi ang kasalukuyan ninyong sitwasyon. Dahil kasalukuyan na kayong walang kakayahang magdesisyon sa mga pagmamayari ninyong kumpanya. At kung wala ako, sino pa ba ang magmamagandang loob na magbigay sa inyo ng 8 bilyon para bilhin ang inyong mga shares? Nagkaroon ng magkahalong nararamdaman dito si Grandma Lindon pero sinubukan pa rin nitong makiusap kay Trent, agad akong sasangayon kung si Elsa lang ang gusto ninyong mapangasawa, Master Trent. Pero si Lily ay mayroon ng asawa, kaya ang ginagawa ninyong ito ay hindi tama. Naiinis nang umiti rito si Trent. Huwag niyo na itong alalahanin, Grandma Chinek. Ko na rin kung sino ang taong napangasawa ni Lily, at isa lang siyang basura, hindi lang para sa akin kung hindi para rin sa inyong lahat, hindi ba? At sa 3 taon di nilang pagsasama, hindi pa rin nila nagagawang magkaroon ng anak, tama po ba? Ako. Dito na tumingin si Trent kay Lily at sinabing, tama ba ako, ganda? Hindi na nakapagsalita si Grandma Lindon maging ang iba pang mga miyembro ng
Pamilya Lindon matapos itong marinig. Tama nga ang sinabi ni Trent tungkol kay Daryl, wala na siyang ginawang maganda sa kanilang pamilya nitong 3 taon na. Nakalipas mula noong magpakasal siya kay Lily kaya gusto na nilang lahat na paalisin ito sa kanilang pamilya. Siguradong masosolusyonan na ito sa sandaling. Piliin ni Lily na sumama kay Trent at makipaghiwalay sa asawa niyang si Daryl. Nang maisip nila ang bagay na ito, tahimik na sumangayon ang bawat isang miyembro ng pamilya Lindon. Pero agad din silang napasimangot at nagdalawang isip nang makita nila ang binabalak na gawin ni Trent. Oh, napakaganda kong Lily, tingnan mo, sumangayon na rito ang buo mong pamilya. Kaya ano na ang gusto mong mangyari? Huwag ka nang mahiya. Habang sinasabi niya ito, tumabi si Trent kay Lily bago ngumiti at hawakan ang kamay nito. Agad na inilayo ni Lily ang kamay nito sa kanya at naiinis na sinabing di maaari po. Bang umarte tayo ng formal sa mga sandaling ito, Master Yao. Kahit na naging kalmado ang pagkakasabi niya rito, masyado pa ring naging mabilis ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi pa siya nakakaranas ng ganitong bagay sa buong buhay niya. Isang sinungaling na tao si Trent, nagawa pa siya nitong hawakan sa harap ng kanyang pamilya pero walang sinuman sa mga ito ang pumigil kay Trent. Hindi lang ninenerbiyos si Lily dito dahil hindi na rin komportable ang kanyang nararamdaman. Bakit hindi siya nagawang tulungan ng kanyang pamilya? Bakit? Pinapanood lang siya ng mga ito. Tithi-tithi, napaka-sexy. Mas lalo kitang nagustuhan matapos kong makita ang galit mong mukha. Kaya sigurado ako sa aking sarili na ikaw ang gusto ko. Hindi. Napaatras ng naging reklamo ni Lily si Trent na mas lalo pang nasabik sa kanyang mga nakita. Nang sabihin niya ito, muli niyang hinawakan si Lily. Pero sa pagkakataong ito, ginamit na si Trent ang kanyang martial skill para kunin ang kanyang mga kamay. Natural lang na hindi na nagawa pang lumaban ni Lily. Matapos nito ay agad na lumapit si Trent at malakas na inamoy si Lily sa harapan ng lahat at agad na nagkaroon ng parang nananaginip na mukha habang sinasabi na napakabango mo. Talaga. Dito na tuluyang nagberde ang mukha ni Grandma Lindon, sa totoo lang, pumapayag na siya sa inaalok na proposal ni Trent kay Lily dahil hindi naman ito naging masama para sa kanila. Magbibigay na sana siya ng araw kung kailan may uwi ni Trent si Lily sa kanila. Pero agad na nagpakita ng hindi magandang pag-aasa si Trent sa harap niya at sa harap ng iba pang miyembro ng pamilya Lindon sa loob ng mismo nilang tahanan. Bitawan mo ang anak ko. Dito na pumasok sa eksena si Samantha na nagsisigaw kay Trent. Pero kahit na hindi gusto ni Samantha si Daryl at maguto sa kanyang anak, nahiwalayan ito matapos makatanggap ng iasang mamahaling necklace mula rito. Kagabi, nagbago ng kaunti ang naging tingin ni Samantha kay Daryl. Pero sa totoo lang, mayroon nga tayong kasabihan na maaaring mabago ng isang tao ang kanyang mga ginawa pero hindi na niya mababago pa ang kanyang mga nakaugali ang gawin kaya kahit mayroon na ngayong trabaho si Daryl, mayamang kaibigan na nagpautang sa kanya ng 5 milyon at nagbigay sa kanya ng isang mamahaling necklace. Gaya nga ng isang kasabihan, hindi na importante kung sino ang mga kakilala mo kung wala ka talagang kakayahan. Kaya gusto pa rin ni Samantha sa kanyang isipan na iwanan ng kanyang anak ang asawa nitong si Daryl hanggang sa mga sandaling ito. Pero hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa rin iniiwan ni Lily si Daryl. At matapos makita ang pambabastos na ginagawa ni Trent, walang kahit na sinong inaang upo na lang at manonood na bastusin ng kahit na sino ang kanilang mga anak. Hoy! Ikaw, lumayo ka sa anak ko. Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Nasa tirahan ka ng mga Lindon at hindi sa bakuran mo. Layuan mo na si Lily, tumigil ka na sa mga ginagawa mo. Sa mga sandaling ito, nagpupumigla sa sobrang galit at kahihiyan si Lily habang sumisigaw ng, ano ang ginagawa mo, bitawan mo ako. Dito na tuluyang nagberde ang mukha ni Grandma Lindon. Inis na nagsalita ang mga miyembro ng pamilya Lindon kay Trent pero walang pakialam sa mga ito si Trent at sa halip ay nagawa pa nitong kindatan si Grandma Lindon habang sinasabing
Mukhang hindi yata seryoso ang pamilya mo sa ino-offer ko sa inyo. Nilinaw ko na sa inyo na aalis ako sa sandaling tanggihan ninyo ang kondisyong hinihingi ko, kasabay nitong mawawala ang offer na inaalok ko sa inyo. Habang sinasabi ito ni Trent, nahihirapang tumingin ang lahat kay Grandma Lindon. Ang tanging kailangan lang nila ay isang salita mula kay Grandma Lindon para agad na mapaalis ang bastos na lalaking ito sa kanilang mansyon. Pero hindi nagsalita ng kahit na ano si Grandma Lindon, tiningnan niya lang si Trent. Nang may magkahalong nararamdaman habang humihinga ng malalim. Hindi naman sa hindi nag-aalala si Grandma Lindon kay Lily, ito ay dahil kung ikukumpara ang nawawala sa kinikita ng kanilang pamilya, walang-wala ang reputasyon ni Lily kung ikukumpara sa isang bagay na mapapakinabangan ng buong pamilya Lindon. At kung wala ang 8 bilyon na ito, siguradong guguho ang mga hinahawakan nilang negosyo na kanilang pinaghirapan sa loob ng napakaraming taon. Nanatiling tahimik si Grandma Lindon kaya wala nang nagawa ang lahat kundi umupo at pigilan ang galit sa kanilang mga dibdib. Ayaw din itong mangyari ni Samantha, pero wala na rin siyang nagawa kundi galit na titigan si Trent, na puno naman ng pagkadismaya sa kanilang lahat ang binabastos na si Lily. Dahil dito, nagmamalaking ngumiti si Trent at mas lalong naging direkta. Malakas niyang hinila si Lily papunta sa kanya. Napabuntong hininga si Lily habang papunta sa mga braso ni Trent. Bago pa man siya makapanlaban, nailok na siya ni Trent sa loob ng naglalakasan niyang mga braso. Habang sinasabing Ki o napakaganda kong Lily, huwag ka nang matakot, sinisiguro ko. Sa iyong aalagaan kita habang buhay. Ngiti ni Trent habang hinahanda ang kanyang mga labi na halikan si Lily. Alam ni Lily na wala na siyang magagawa para makatakas pa rito. Kaya itinigil na niya ang paglaban at ipinikit ang kanyang mga mata sa tindi ng desperasyon na kanyang nararamdaman. Anong klase ng desperasyon ang isang ito? Isa itong uri ng desperasyon kung saan nagawa siyang bastusin ni Trent sa harapan ng kanyang ina, mga kamag-anak at kapatid pero walang sinuman ang tumayo para protektahan siya mula rito. Ito ang desperasyon na kanyang naramdaman, isang desperasyong tatatak sa kanyang puso. Bakit nagawa ng mga itong isakripisyo siya para sa kapakanan ng kanilang pamilya? Isa lang naman siyang babae, bakit nila ito nagawa sa kanya? Namula ang kanyang mga mata habang tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Naramdaman niya ang paglapit ng labi ni Trent mula sa paghinga nitong tumatama sa kanyang mukha. Nasaan ka na ba, Daryl? Binabastos na ako rito, alam mo ba iyon? Hindi niya alam kung bakit gusto niyang makita sa mga sandaling ito ang walang kwenta niyang asawa. Nagpatuloy sa pagtulo ang kanyang mga luha habang nararamdaman na niya ang napipintong pagtama ng kanyang labi papalapit na labi ni Trent. Sa mga sandaling ito, ipinikit na ng husto ni Lily ang kanyang mga mata. Wala namang nagawa ang kanyang pamilya kundi mapabuntong hininga. Nang malapit nang magdikit ang mga labi ni na Lily at Trent, isang malakas at makapangyarihang grip ang humawak sa balikat ni Trent. Buwisit! Sino ka bang hayop ka? Nagmura si Trent habang lumilingon, nakaramdam siya ng matinding pagkairita matapos maistorbo ang ginagawa niyang paghalik kay Lily. Nanlalamig siyang tiningnan ng isang nasa 20 na lalaking nakasuot ng mumurahing mga damit. Daryl? Napatingin ang lahat sa kanya sa mga sandaling ito. Ikaw nga talaga iyan, mahinang sinabi ni Lily habang nagdudugo ang kanyang labi nang dahil sa tindi ng pagkagat na ginagawa nito sa kanyang mga labi. Sino ka bang bata ka? Nanlalamig na pangaasar ni Trent habang hindi pinapansin ang nanlalamig na aurang nagmumula kay Daryl. Seryoso naman itong sinagot ni Daryl Darby. Oh hahaha. Ikaw pala ang basurang pinag-uusapan nilang lahat. Ano na ngayon? Hindi mo matiis ang ginagawa kong pakikipag-make-out sa iyong asawa. Sinasabi ko na sa iyo. Ngayon pa lang, sa akin na ang asawa mo. Sabi ni Trent na may disturbing at naghahamong mukha. Mukhang naghahanap ka ng gulo. Paisa-isang sinabi ni Daryl ang mga salitang ito. Agad na naramdaman ng lahat ang panlalamig na inilalabas ng kanyang aura sa paligid.
Ito pa rin ba ang basurang manugang natin noon? Bakit siya biglang nagkaroon ng ganito kalakas na aura? Ah, ako ba? Naghahanap ng gulo? Kilala mo ba kung sino ang kausap mo, bata? Kanina. Pa kita hinahanap pero nagawa mo na ring dalhin ang sarili mo sa akin ngayon. Ang ngili Trent kay Daryl na parabang isang bayolenteng tigre. Nang mapanood ito ng mga nakapaligid na miyembro ng pamilya Lindon, nakaramdam sila. Nang bigat na nakapagpagulo sa kanilang mga nararamdaman. Pero kahit na inis ang mga ito kay Daryl, hinihiling ng karamihan sa mga sandaling ito na manalo. Sana si Daryl sa magiging laban nila ni Trent. Pero alam siyempre ng lahat na isa lang itong panaginip. 3 taon na. Nag-champion si Trent sa pinakakinikilalang martial championship sa buong mundo nang. Sunod-sunod kaya nagawa nitong magtayo ng napakaraming martial club sa kanilang bansa. Hindi ka mananalo sa kanya, Daryl. Tumakbo ka na dali. Sigaw ni Lily kay Daryl. Matapos mag-alala para sa buhay nito. Masaya na siyang nagpakita sa mga sandaling. Ito si Daryl. Pero tumayo lang doon si Daryl at hindi gumawa ng anumang kilos na parabang wala. Siyang narinig na kahit ano. Kahit na noong makita niya ang pagdamba sa kanya ni Trent, wala siyang ginawa kundi tumayo roon na parang isang bato. Dito na nagpanik si Lily, agad siyang tumakbo sa sala at tumawag ng pulis. Agad. Namang sinagot ng kabilang linya ang tawag kung saan isang sumagot ang pulis sa kanya, ano pong maitutulong namin sa inyo? Nanginig ang nababagabag at nagpapanig na si Lily habang sinasabing magpadala kayo ng pulis sa tahanan ng mga Lindon gayon din. Dalian ninyo. Mayroong nag-aaway sa amin. Bam! Habang nagsasalita si Lily, isang napakalakas na vibration ang mararamdaman sa sala. Nilalabanan na ni Daryl si Trent. Nagdalawang isip naman ang pulis na nasa kabilang linya, nag-aaway. Sino ang nag-aaway sa inyo? Isa ang mga Lindon sa pinakaprestihiyosong mga pamilya sa buong Donghai City kaya. Sino ba ang makikipagaway sa loob ng kanilang property? Si Trent Young, sinasaktan niya ngayon ang aking asawa. Agad na sinabi ni Lily, pero nang sabihin niya ang salitang asawa, agad na kumabog ang kanyang dibdib at namula ang buo niyang katawan. Ito ang unang beses na inamin niyang asawa niya si Daryl. Nang ibaba na niya ang tawag, natigilan si Lily nang makita niya ang nangyari sa hall. Hindi lang siya dahil ang lahat ay natigilan sa kanilang nakita. Walang sinuman ang nagdalawang isip sa kakayanan ni Trent, siya ang pinakamalakas na lalaki sa buong Donghai City. Pero hindi nila inasahang matatapatan ito ni Daryl. Tumindi na sa mga sandaling ito ang laban ng dalawa na kasalukuyang nagpapalitan ng suntok sa bilis na hindi makikita ng mga pangkaraniwang mata ng isang tao. Natitigilan naman itong tiningnan ng naguguluhang si Lily. Paano siya nagkaroon ng ganyang kakayahan? Sa pamamagitan ng kakayahan niyang iyan. Siguradong hindi lang siya nakatiyamba noong bugbugin niya si William sa pagdiriwang na kaarawan noon ni Grandma Lindon. Sa mga sandaling ito, malakas na sumigaw si Trent na tumama ng malakas sa sahig. Ha? Nanalo si Daryl? Dito na natahimik ang lahat ng nasa loob ng hall. Natalo mo ako, tama na, wag mo na akong saktan, nagmamakaawang sinabi ni Trent. Na may nanlalaking mga mata habang nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Anong naisip mo noong bastusin mo ang aking asawa kanina? Bakit din ako titigil? Nang dahil lang sa sinabi mo ito sa akin. Nanlalamig na sinabi ni Daryl habang paisa-isang naglalakad papalapit kay Trent. Sa mga sandaling ito, nanlamig ng husto ang emosyon ni Daryl. Pareho silang nasa ikalawang level ng master ni Trent pero matapos inumin ang pill na ibinigay ni Samson, mas lumaki ang agwat ng kanyang lakas kaysa sa mga taong nasa kapareho niyang level. Naningkit ang mga mata ni Daryl at itinapak ang kanyang paa sa katawan ni Trent. Slap! 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 Naging malakas at malutong ang mga sampal na ibinigay ni Daryl sa mukha ni Trent. Gulat na tiningnan ng lahat si Daryl na parabang nakatingin sa isang demonyo.
Hindi na nakapagsalita pa ng kahit na ano ang kahit na sino. Ito siya ito. Siya pa rin ba ang walang kwentang manugang ng mga lindon? Napakagat na lang sa kanyang labi si Lily habang nakakaramdam ng napakalakas na pagtibok ng kanyang puso. 3 taon pero ito ang unang beses niyang nakita si Daryl ng ganito kamanli. Slap! 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 Napapapigil sa paghinga ang lahat sa bawat isang sampal na ibinibigay ni Darly kay Trent habang napupuno ng katahimikan ang buong mansyon ng pamilya Lindon. Sa wakas, dumating na rin ang 2 mga pulis mobile. Pinangunahan ng naka-uniform na si Megan Castello ang kanyang mga tauhan papasok sa mansyon. Matapos pumasok sa main hall, agad siyang binulagan ng eksena sa kanyang harapan. Huwag kayong gagalaw. Isang pulis ang naglakad papalapit sa pinangyarihan ng insidente. Tumigil si Daryl at dahan-dahang tumayo habang itinataas ang kanyang mga kamay. Matapos makilala si Daryl, naglakad si Megan papalapit sa kanya. Sino ang tumawag sa mga pulis? Sabi ng isa sa mga pulis. Nilabas niya ang kanyang report book habang tumitingin sa paligid. Dito na nagsimulang bumalik si Lily sa realidad at mabilis na nagsabing ako po. Ako po ang tumawag sa inyo. Sinabi mong mayroong bumubugbog sa iyong asawa. Ito bang lalaking nakahiga sa sahig ang asawa mo? Turo ng pulis sa hindi makilalang si Trent Young na nakabulagta sa sahig habang kumukuha ng notes at nagtatanong kay Lily ng sabay. Hindi po siya ang asawa ko. Iling ni Lily sa kanyang ulo agad. Siyang lumingon kay Daryl at bumulong ng siya po. Matapos nito ay agad siyang napayuko at namula sa sobrang kahihiyan. Hindi maipapaliwanag ang ganda ng kanyang mukha sa mga sandaling ito. Matapos maring ang pagamin ni Lily na si Daryl ang kanyang asawa sa harapan ng lahat, agad na nakaramdam si Daryl ng isang hindi maipaliwanag na saya. Agad na napalunok ng malakas ang isa sa mga pulis habang kinakapapan si Daryl. Nagawa ng lalaking ito na bugbugin si Trent hanggang sa hindi na nito nagawa pang depensahan ang kanyang sarili. Sa mga sandali ring ito nagsisigaw ang nakabulagtang si Trent sa sahig, tulungan. Mupo ako, officer. Lunatiko ang lalaking iyan. Para sa isang kilalang tao na mabugbog ng isang walang kwentang manugang, hindi na nakapagpigil pa sa kanyang mga nararamdamang hinanakit si Trent nang dumating ang mga pulis. Tama na iyan. Bumalik na tayong lahat sa station para imbestigahan ang nangyari. Agad na sumali si Megan sa eksena habang nakatitig kay Trent. Agad namang tumahimik si Trent at nanggigigil na tiningnan si Daryl. Maiwan ka naman dito para kuhanan ng statement ang lahat, turo ni Megan sa isang pulis. Pagkatapos nito ay tumingin naman siya kay Daryl at sinabing maaring sumama ka rin sa amin pabalik sa presinto. Tumango rito si Daryl. Mukhang nag-alala rito si Lily na mahinang bumulong ng susunod ako sa iyo. Tumawa naman si Daryl na umiling sa kanyang ulo, okay lang ako kaya huwag ka nang mag-alala. Naniniwala akong patas ang Officer Castello na iyon. Nag-relax ng kaunti ang dibdib ni Lily nang marinig niya ang sinabing ito ni Daryl. Sumakay si Daryl sa loob ng isa sa 2 mga pulis mobile. At ngayong 2 na lang silang nakasakay sa sasakyan, sinimulan na ni Megan na magmaneho ng hindi papunta sa presinto. Hindi ba't kailangan ninyo ang statement ko? Isip ni Daryl. Tiningnan siya ni Megan at dahan-dahang sinabi na, alam namin kung gaano kaarogante at kasiga si Trent Young. Kaya sigurado akong kasalanan niya ang lahat ng ito. Sasabihan ko na lang ang mga tauhan kong i-check ang mga GIF footage sa area para maging malinaw sa amin ang lahat. Napakagandang obserbasyon para sa isang katulad mo, Officer Castello. Ngiti ni Daryl. Umirap dito si Megan at sinabing, tigilan na natin ang kalokohan mo. Nakita kitang makipaglaban kanina. Sigurado akong isa ka ng cultivator ngayon, tama? Tumango rito si Daryl at sinabing, Level 2 Master. Nakuha nito ang interes ni Megal. Hindi lang siya naging isang cultivator kundi isang Level 2 Master sa loob lang ng ilang araw. Siguradong isa itong magandang adventure para sa kanya.
Sa totoo lang, Daryl, mayroon ka pa bang nakatabing goldie pill na katulad ng ibinigay mo sa akin ngayon? Tanong ni Megan. Binigyan Akita ng isa, Officer Castello, nakangiting sinabi ni Daryl at kung matatandaan ko, hindi po ba't sinabi niyo rin na huwag akong magbigay nito sa kung sino-sino, dagdag ni Daryl. Dito na nag-blush si Daryl na nagsabing, "Hay, hindi ko na-realize na ganoon pala. Kaepektibo ang pill na ito. Mayroon din kasi akong kaibigan na na-stuck ngayon sa ikalimang level ng master ng napakatagal na panahon. Kaya kung mayroon ka pa, sana, maaari mo ba akong bigyan ng isa pa nito?" Nagunat si Daryl at tinatamad na sinabing ano namang kinalaman ko sa problemang ito ng kaibigan mo. Kahit na simple lang ang paggawa ng isang goldie pill, hindi pa rin niya dapat ibigay ang mga ito ng ganoon-ganoon na lang. Nagawa pa niyang benta ang pill na ito sa halagang 20 bilyon kasama ng isang sinaunang thumb ring. Napakagat na lang sa kanyang labi ang hindi natutuwang si Megan. Bilang isang team leader ng criminal investigation at isang rosa sa gitna ng mga tinik, hindi siya sanay na tanggihan ng mga lalaki na kanyang nakakausap. Pero naiba sa mga ito si Daryl. Naiba na garito si Daryl dahil mayroon itong hawak na isang mahalagang bagay na gaya ng isang godly pill at nagawa ring maging isang level 2 master sa loob lang ng napakaiksing panahon. Habang nag-iisip, biglang huminhin ang tono ng boses ni Megan. Kung ganoon, ano ba ang dapat kong gawin para makakuha ng isa pang goldie pill? Kahit suot ang kanyang uniforme, makapigil hininga pa rin ang hubog ng katawan ni Megan. Tawa ni Daryl, sige, paano kaya kung magsabi ka ng magagandang bagay na tungkol sa akin? Batiin mo ako pero kailangan mong maging sinserito. Bibigyan kita sa sandaling matuwa ako rito. Bumagsak dito ang mukha ni Megan. Hindi na niya ito dapat gawin. Wala rin sa kanyang bokabularyo ang pagyuko sa harapan ng iba para sa ikatutuwa ng mga ito. Binagalan niya ang pagpapatakbo sa kanyang sasakyan habang napapakagat sa kanyang labi habang nag-iisip ng malalim. Matapos ang isang sandali, sumuko na rin siya at sinabing, Daryl, ikaw ang pinakagwapong lalaki na nakilala ko, kaya maaari bang bigyan mo ako ng isa pang godly pill? Tumawa rito si Daryl. Pero inaamin niya sa kanyang sarili na ang pagsunod ng isang malakas at magandang babae na kagaya ni Megan ay siguradong tatami sa puso ng kahit na sinong lalaking hindi makakapagpigil sa kanilang mga sariling ibigay ang gusto nito at kasama na siya sa mga lalaking ito. Sige na nga, bibigyan kita ng isa. Natutuwang pumayag dito si Daryl na nagbigay kay Megan ng isang pill. Maraming salamat. Agad namang tinanggap ni Megan ang pill. Nang hindi na niya maitago pa ang kanyang saya, mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at nagyan ng isang numero. Hello, nakuha ko na ang pill na gusto mo. Gusto mo bang pumunta na ako riyan para ibigay ito sa iyo? Nagsabi ng ilang bagay na hindi maririnig ng malinaw ang tao sa kabilang linya ng tawag. Tumango rito si Megan at agad na ibinaba ang tawa. Daryl, mayroon akong kaibigan ngayon na kasalukuyang nasa Oriental Pier. Puntahan na ba natin siya para makapagpasalamat sa iyo ng personal? Sabi ni Megan. Sige, tango ni Daryl. Sa Oriental Pier, dinala ni Megan si Daryl sa isang pampribado at marangyang dining area. Makikita sa loob nito ang ilang mga magkasintahan na kung saan agad na nakilala ni Daryl ang mga kalalakihan na siyang tinatawag na trust fund babies ng Donghai City na dumadalo sa annual gala ng pamilya Lindon. Kahit na nagmula sila sa mayayamang pamilya, pinapatay pa rin nila ang kanilang mga oras sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Nang makita nila si Megan, isa sa mga lalaki ang tumayo at nakangiting sinabi na, Guys, ito nang apala ang girlfriend kong si Megan. Binigyan niya ako ngayon ng isang godly pill kaya magagawa ko na ring makatungtong sa Master General sa wakas. Ano? Natigilan dito si Daryl. Buwaiset. Nanghingi sa akin si Megan ng isang godly pill para lang sa hayop na ito. At siya rin ang boyfriend nito. Wow! Kent Howe na siyang tagapagmana ng Everlasting Group. Napakayaman ng
Kanilang pamilya, pero hindi maikukumpara ang tigas ng ulo na mayroon ang isang ito. Habang si Megan naman ay isang diyosa, kaya paano nagawang sumama rito ng isang katulad niya? Sinubukang hawakan ni Kent ang kamay ni Megan pero dahan-dahan naman itong inalis. Ni Megan, napakaraming tao sa paligid natin ngayon, Kent. Huwag natin itong gawin. Dito. Ngumiti naman si Kent at tumingin sa kanyang mga kasama sa paligid. Guys, tingnan niyo ang girlfriend kong ito. Hanggang holding hands lang daw ang gusto niya, ni. Hindi ko man lang siya mahalikan. Sinasabi niya na ibibigay niya lang daw ang sarili niya sa akin sa sandaling ikasal na raw kami. Kaya huwag niyo na akong tuksuhin ah. Haha. You bro, isang ang mamahaling gem kung maituturing ang hipag naming ito, sabi ng isa sa kanila. Dito na siya ginatungan ng iba pa nilang mga kasama, napakaganda at napakahinhin ng hipag nating ito. Nakajackpot ka nga sa kanya, Kent. Naging wild ang hangin sa paligid ng dining area nang biglang sumigaw ang isa sa kanila ng tama ba ang nakikita ko? Hindi ba't iyan ang walang kwentang manugang ng mga lindon? Dito na parang along tumingin ang lahat kay Daryl. Bakit nga ba nandito ang basurang iyan? Paano niya nagawang pumasok sa isang lugar na kagaya nito? Isa-isang nagsalita ang mga mayayamang spoiled brat ng Donghai City. Dito na. Napasimangot si Kent at sinabing siya nga iyon. Dude, mali ka ata ng napuntahan. Pwede bang umalis ka na, walang pwesto ang Oriental Pearl para sa isang walang kwenta na kagaya mo. Totoo nga na nakatira sa bahay ng kanyang mga biyenan ang lalaking ito, na miyembro rin ng mga lindon. At matapos mabaon sa malaking utang at maharap sa napipintong pagkalugi ng kanilang kumpanya, ibinenta ng mga ito ang higit sa kalahati ng kanilang mga ari-arian kaya siguradong hindi magagawang manatili ni Daryl sa isang lugar na kagaya ng Oriental Pearl. Hindi na mapigilan pa ni Megan ang kanyang sarili, pinutol niya ang usapan ng mga ito at sinabing, "Huwag mo itong gawin, Kent. Kasama ko si Daryl na pumunta rito. Isa rin siya sa mga kaibigan ko." Ano? Kaibigan ni Megan ang dude na ito. Agad na natigilan ang lahat ng tao sa loob ng dining area na para bang hindi nila narinig ng maayos ang mga sinabing ito ni Megan. Narinig na nila noon na si Megan ang team leader ng criminal investigation sa Donghai City kaya paano magagawa ng isang basurang kagaya nito na maging kaibigan ni Megan? Ang isa ay itinuturing na diyosa habang ang isa naman ay itinuturing na isang talunan. Halika rito Daryl, maupo ka. Ngiti ni Megan. Kumuha siya ng isang upuan sa kanyang tabi habang hindi pinapansin ang nanghusgang tingin ng mga tao sa kanyang paligid. Aalis na sana si Daryl pero nataot siya sa ipinakitang sinseridad ni Megan kaya kalmado siyang umupo sa upuang inabot nito. Meg love, bakit ka naman nakikipagkaibigan sa isang katulad niya? Sabi ng nakabalik na sa realidad na si Kent na nako-confuse na nagtanong kay Megan. Dahan-dahan namang nagbuntong hininga si Megan at sinabing, Kent, hindi mo ba kayang huwag husgahan ang isang tao nang ayon sa panlabas nitong katangian? Pantay. Pantay lang ang lahat sa paningin ko. Kaya ano naman kung isa lang nakikitirang manugang si Daryl sa kanyang mga biyenan? Ang ibig ba noon sabihin ay hindi na ako maaari pang makipagkaibigan sa kanya? Paliwanag ng nagpapasensyang si Megan. Natigilan dito si Kent. Iniling naman ni Megan ang kanyang ulo at kinuha ang godly pill sa kanyang bag, hindi ba't na-stuck ka na sa ikalimang level ng master ng napakatagal na panahon, Kent? Makakatulong ang pill na ito sa iyo. Si Daryl ang nagbigay nito sa akin. Natigilan silang lahat sa mga sinabing ito ni Megan. Cultivators din na ng ilan sa mga mayayamang spoiled brat na nasa loob ng box na ito. Pero nasa beginner level pa lang ang mga ito dahil kasisimula pa lang nila sa pagpapalakas ng kani-kanilang mga katawan. Sa bagay, nakahandang gumastos ang kani-kanilang mga pamilya para maging cultivators ang mga ito. Kaya alam nila bilang mga cultivator kung gaano kahirap at katagal ang pagtawid sa susunod na dumain.
Matapos marinig ang malaking na itutulong ng godly pill sa napakahirap na bahaging ito ng pagpapalakas, agad nitong nakuha ang interes ng lahat. Pero ayon kay Megan, ang pill na ito ay nagmula kay Daryl. Kaya agad na nagkaroon ng interes ang lahat kay Daryl kaysa sa ibinigay nitong pill. Nagawa ng isang nakikitirang manugang na magkaroon ng isang pambihirang godly pill. Kung totoo nga ang pill na ito, siguradong maraming mga tao ang nakahandang gumastos ng malaki para rito. Walang sinuman sa kanila ang nagawang mangutya kay Megan kaya si Daryl na lang ang pinagbuntunan nilang lahat ng pansin. Nagulat din dito si Kent. Narinig na niya ang napakagandang benepisyo ng godly pill. Pero nang marinig niyang nagmula ito kay Daryl, agad siyang tumawa na para bang nangaasar kay Daryl. Kinuha niya ang pill mula kay Megan, inusisa ito ng maigi at nanlolokong sinabi na, matutulungan ba talaga ako ng walang kwentang bagay na ito? Nagbibiro ka yata. Dito na naging seryoso ang tono ni Kent. Tumingin siya kay Megan at Shanbing, Meg. Love, alam kong direkta at patas ang pagkatao mo pero nagiging balimbing ka rin. Paminsan-minsan. Kaya ang naiisip ko ay nagawa mong maging isang Master General. Hindi dahil sa pill na ito kundi sa matibay at malalim mong teknikisa. Pagpapalakas, kaya nagawa mong makatawid sa susunod na dumain. Walang kahit na anong kabuluhan ang tungkol sa Goldie pill na ito dahil kung hindi ay magiging madali na lang para sa lahat na maging isang Master General. Walang pakialam na. Ibinato ni Kent ang pill sa lamesa. Seryoso ako sa mga sinabi ko. Sigurado ako na ang pill na iyan ang dahilan kung bakit ako naging isang Master General. Nababagabag na sinabi ni Megan. Suminghal naman dito si Kent at sinabing isiguradong nagsisinungaling ang lalaking ito, Ayo. Napakaraming taon mo nang na-stuck sa ikalimang level ng Master at para magawang makatawid sa susunod na dumain, mangangailangan ka ng sipag at tiyaga. Kaya, walang kahit na anong kinalaman ang pill na ito sa nangyari sa iyo, nagkataon lang na nakatawid ka noong inumin mo ito. Nanlalamig na tiningnan ni Kent si Daryl at Shanbing, Oy Boytoy, hindi ko alam kung ano ang intensyon mo kay Megan, pero mas mabuting lumayo ka na sa kanya. Ngayon din, naiintindihan mo. Dahil kung hindi, sisiguruhin kong magiging impyerno ang pamumuhay mo rito sa Donghai City. Narinig mo ba iyon? May mga taong hindi mo dapat banggain sa lipunan. Alamin mo ang lugar kung saan ka nararapat. Huwag na huwag kang manloloko nad ibang tao gamit ang mga bagay na katulad nito at lumayo ka na sa aming hipag. Buwisit. Isa kang mangmang Kent How, hindi mo ba alam na nagmakaawa pa sa akin? Si Megan para makuha lang ang pill na iyan. At kung hindi lang dahil kay Megan, hindi ako mapapadpad sa lugar na ito. Nakahanda ang mga taong katulad ni Brandon na gumastos ng 2 bilyon at isang sinaunang thumbring para lang sa godly pill na ito. At ngayong ibinigay ko sa iyo ito ng libre, hindi lang sa hindi mo ito na-appreciate, nagawa mo rin akong lokohin ng dahil dito. Isip ni Daryl. Tumayo si Daryl, nanlalamig na tumawa at sinabing okay, kung sa tingin mo peke ang isang ito, ibalik mo na ito sa akin. Kunin mo itong mag-isa mo, inaasahan mong iabot ko ito sa isang katulad mo. Hindi. Mo ba alam kung gaano kadumi iyang mga kamay mo? Biro ni Kent, agad na sumabog ang lahat sa katatawa nang matapos ito sa pagsasalita na para bang napatawa niya ang lahat sa kanyang biro nang hindi man lang tumitingin sa pill ni Daryl. Kukunin na sana ni Daryl ang pill nang agawin ito ni Megan sa kanya at ibigay ito kay Kent bago sabihin pi Kent How, kung naniniwala ka sa akin, lulunukin mo ang pill na ito sa harapan ko ngayon. Kung hindi, aalis na ako kasama ni Daryl. Lumingon si Megan kay Daryl at nagpakita ng awkward na mukhang humihingi ng tawad. Kay Daryl. Naguluhan ang lahat sa naging reaksyon ni Megan. Ano ba ang ginawa ng nakikitirang manugang na ito kay Megan para pagkatiwalaan siya nito ng husto? Dito na nakaramdam ng awkwardness si Kent, hindi na niya malaman kung ano ang dapat niyang gawin. Pero nang makita niya ang inis sa mukha ni Megan, agad na siyang sumuko. Wala na siyang nagawa kundi lunukin ang godly pill para kay Megan. Hindi.
Na kita ipapahiya pa. Sabi ni Kent na may kaunting ngiti sa kanyang mukha. Habang naghahanap ng mga bagong topic na pag-usapan, nagtanong si Kent ng narinig. Kung naghahanap ka raw ng trabaho, ano nga ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Baka matulungan ka namin sa problema mo. Nagtatrabaho na ako para sa isang tao, kalmadong sinabi ni Daryl. Oh wow, nagtatrabaho ka para sa isang tao. Haha. Na-exaggerate na tumango rito si Kent. Nagsimula nang mag-serve ang waiter. At dahil sa galit na ipinakita ni Megan kanina, nabawas-bawasan na ang hindi magagandang bagay na lumalabas sa bibig ni Kent. Pero, sinubukan pa rin niyang maghanap ng iba't ibang topic na magpapahiya kay Daryl. Kasama ng mga mayayamang spoiled brats na kasama niyang nagtatanong dito. Hindi na makapagpigil pa rito si Megan, nagpaalam siya para pumunta sa washroom. Nang umalis ito sa box, agad na dinirekta ni Kent si Daryl. Dude, kung ako lang Ayo, aalis na ako rito sa lalong madaling panahon. Ano bang maganda ang makukuha mo sa pananatili rito? Alam mo ba kung anong klase ng lugar ito? Ang Oriental Pearl ay ang pinakamarangyang hotel sa buong Donghai City. Sino ka para kumain dito? Hinampas ng kanyang mga kasama ang lamesa bilang pagsangayon habang nanlolokong. Nakangiti ang mga girlfriend na kasama ng mga ito kay Daryl. Agad ding sumali ang iba sa usapan, nga, kung hindi lang dahil sa hipag namin. Iniisip mo bang magiging kaibigan mo kami? Umalis ka na, maswerte ka at hinayaan ka pa naming manatili sa dining area na. Ito. Sino ka ba sa tingin mo, nakikitirang manugang ng mga lindon? Iniisip mo bang magagawa mong makakain at magstay sa lugar na ito kung kailan mo gustuhin? Nanatuli namang kalmado si Daryl habang tumatawang sinasabi na. Ikaw si Kent. How hindi ba? Masyado ka nang kinain ng reputasyon mo, masyado kang cheap sa paningin ko. Hinampas ni Kent ang table at sinabing. Hayop ka, ulitin mo ulit iyang mga sinabi mo. Wala namang pakialam na sumagot si Daryl. Hindi porket nagkaroon ng kaunting ekstrang barya ang iyong pamilya para magawa mong kumain sa Oriental PLI. Maiisip mo ng isa kang mataas at hindi mapapantay ang tao. Kung hindi pa ito cheap, para sa iyo, ano pa nga bang dapat kong itawag iyo? Hindi na nakapagsalita pa rito si Kent. Nagulat maging ang kanyang mga kasama. Habang ginaganahang nakatingin kay Daryl. Mukhang wala na sa kanyang sarili ang lalaking ito. Paano niya nagawang pagsalitaan si Kent ng ganoon? Mukhang naging sobra ang mga lindon sa pagpapahirap sa kanilang manugang kaya nagawa na nitong maghanap ng ibang mapaglalabasan ng kanyang galit. Pero nagawa pa rin niya ito sa maling tao. Pinagdidiskitahan mo si Kent? Sinusubukan ba niyang mamatay ng maaga? Naggitngit ang mga ngipin ni Kent at sinabing, wow, iba ang isang ito. Isang toy. Buhay na nang mamaliit sa atin. Matapos nito, agad na tumingin ang nanghahamong si Kent kay Daryl. Jude, huwag mo. Sabihin sa aking ikaw ang may-ari ng Oriental Pearl. O no, takot na takot ako sa iyo. Agad na sumabog sa tawanan ang buong box matapos itong sabihin ni Kent. Bahagyang humiti rito si Daryl na agad kumuha sa kanyang phone at idinyal ang number ni Wayne Woodall. Liz Darby. Nasurpresa si Wayne nang sagutin nito ang tawag. Pero direkta nang nagbigay ng instruction dito si Daryl, nasa Oriental Pearl ako. Ngayon, pumunta ka ngayon sa dining room 666. Matapos nito ay agad nang ibinaba ni Daryl ang tawag, umupo siya sa kanyang kinaupuan, nagsali ng tia at dahan-dahan. Itong ininom. Nagpatuloy naman sa pangaasar si Kent kay Daryl, sino naman ang tinawagan mo? Daryl? Ang asawa mo ba? O ang ibang miyembro ng mga lindon? Haha. Para sa isang talunang kagaya niya, sa sandaling magkaroon ito ng problema. Siguradong tatawagan nito ang kanyang asawa, dahil kung hindi edi sino. Hahaha. Paisa-isa nilang binanatan si Daryl. Tahimik namang ininom ni Daryl ang kanyang tsaa habang hindi pinapansin ang pangutian ng kanyang mga kasama sa loob ng dining area. Nainis ng husto si Kent sa naging reaksyon ni Daryl.
Magpapatuloy na sana siya. Sa pangaasar nang bumukas ang pintuan. Isang lalaking nakabihis ng itim na Chinese. Tunic Song Shansuit ang naglakad papasok sa dining area. Agad na natahimik ang lahat nang magpakita si Wayne Woodall. Agad na dumiretso ng upo ang ilan sa mga spoiled brat nang makita si Wayne. Si Wayne ay isa sa mga kilalang tao sa buong Donghai City. Bakit siya nandito? Tumingin ang lahat kay Kent na para bang ito ang may pinakamataas na reputasyon para makipag-usap kay Wayne ng tungkol sa negosyo. Natutuwa namang umiti si Kent. 2 araw na ang nakalilipas nang sabihin sa kanya ng kanyang ama na gusto nilang kausapin si Wayne tungkol sa isang business deal. Mukhang maganda ang kinalabasan ng usapang iyon noon. Ang mga babae, kahit na silang lahat ay may mga boyfriend, humahangang tingin ni Wayne. Tumayo ng diretso si Kent habang iniisip kung gaano siya kagwapo habang sinasabing, President Woodall, ikinagagala ko kung Natigilan si Kent sa kanyang nakita. Hindi man lang siya pinansin ni Wayne na direktang naglalakad papunta kay Daryl. Napatawag po kayo, Darby, ano pong maitutulong ko sa inyo? Ano? Ning Darbu. Nagawang bigyan ng honorific ni Wayne Woodall ang walang kwentang manugang na ito ng mga lindon. Napanganga at naguluhan ang lahat sa kanilang narinig. Paano naging posible para sa isang talunang kagaya ni Daryl na maging kakilala ng isang taong kagaya ni Wayne Woodall? Habang nasa gitna pa ng kani-kanilang pagkagulat ang lahat, dahan-dahang ngumiti si Daryl at tumango kay Wayne. Wala naman, gusto lang kitang makita. Sabi ni Daryl. Masyado ka talagang mabait, Miss Darby. Masunuring tumawa si Wayne kay Daryl. Tiningnan niya ang paligid at agad na naintindihan ang sitwasyon bago muling magpatuloy sa kanyang pagsasalita. Sinabi niyo po sanang pupunta pala kayo ngayon dito, Miss Darby, nang makapaghanda po sana kami para sa inyong pagdating. Matapos nito, agad na kumaway si Wayne sa waiter at sinabing, sabihan mo ang manager mo na i-waive ang bill sa box na ito. Ano? Libre ang lahat. Nagulat ng husto si Kent maging ang kanyang mga kasama. Mas lalo pang naging komplikado ang kanilang pakiramdam kay Daryl. Paano nagawa ng lalaking ito na kunin ang respeto ng isang taong kagaya ni Wayne Woodall? Noong palabas na ang waiter, tumayo si Daryl at sinabing, huwag ka nang magabala. Dapat ninyong singilin ang nagastos ng box na ito hanggang sa huling sentimo. Hindi naman ako ang sumagot dito at wala rin naman akong halos nakain na kahit ano. Hindi rin naman nagkulang sa pera ang mga taong naririto ngayon. Sumagot naman si Wayne ng pagkaway na nagpaalis sa nagaantay na waiter. Iyon lang naman. Dapat na rin akong umalis. Kaya ma-enjoy lang kayo rito. Pinaalis ni Daryl si Wayne sa loob lang ng isang kaway. Nagkaroon ng matinding epekto sa lahat ang pagpapakita ni Wayne sa box na ito. Mukhang naramdaman na ni Wayne ang nangyayari sa kanyang paligid kaya mabilis niyang idinagdag na, sabihin niyo lang po sa akin kung mayroon pa kayong kailangan. Na kahit na ano sa akin, Miss Darby. Susubukan ko po itong gawin sa abot ng aking makakaya. Dito na tumingin si Wayne sa kanyang paligid. At nang makita niya na walang sinuman sa mga ito ang tumingin ang direkta sa kanyang mata, tumalikod na siya at umalis sa dinig area na iyon. Masyadong naging malakas ang presensya ni Wayne, kaya nang umalis na siya sa box, agad na naramdaman ng lahat ang pagre-relax ng hangin sa paligid. Tumawa naman dito. Bahagya si Daryl at umalis sa dining area. Tumingin si Kent at ang kanyang mga kasama sa isa't isa, hindi nila nagawang kumalma ng napakatakagal. At matapos ang kalahating oras ay nakabalik na ang mga ito sa realidad. Kahit na magkaunti pa ring pagkagulat na natitira sa kanilang mga dibdib, nagsalita ang isa sa kanila na nagasabing, grabe, magkakilalang. Magkakilala nga talaga ang lalaking iyon at si Wayne Woodall. Magkakilalang magkakilala? Siguradong higit pa roon ang koneksyon nilang dalawa. Nakita niyo ba kung ano ang naging trato ni Wayne Woodall kay Daryl kanina? Siguradong mayroon silang espesyal na relasyon sa isa't isa. Kakaiba lang ito dahil hindi ba't isa lang nakikitirang manugang ang lalaking iyon.
Nagsimula na silang mag-usap-usap tungkol sa mga nangyari habang nakaramdam. Naman ang pagsisisi ang mga babaeng kasama ng mga ito. Sino nga ba ang mag-aakala na ganito kalakas ang mga koneksyon ng nakikitirang manugang na iyon ng mga Lindon? Siguradong hindi na nila ito kukutiyain ng ganoon kung nalaman nila ang tungkol. Dito nang mas maaga. Nagsimula na sa pagkalma ang namumutlang si Kent. At nang marinig ang usapan ng kanyang mga kasama ay naiinis itong suminghal ng anong espesyal na relasyon. Wala. Talaga kayong alam na kahit ano. Ipapaalam ko lang sa inyo na mayroong partnership. Si Wayne Woodall at ang mga Lindon. Narinig ko na personal na nagpunta si Wayne sa kaarawan ng nakatatandang Lindon para lang bigyan ito ng isang regalo. Kaya kung naging ganoon kagalang si Wayne sa lalaking iyon, siguradong dahil ito sa koneksyon ng nakatatandang Lindon. At kung hindi lang siya manugang ng mga Lindon, siguradong hindi siya papansinin ni Wayne. Singhal ni Kent. Dahil dito naisip ng lahat na may punto ang mga sinabi ni Kent. Pero mas dumilim pa. Sa mga sandaling ito ang itsura ni Kent. Magaling ka Daryl Darbay. Halos matulala. Ako sa ginawa mong iyon kanina. Ginamit mo ang koneksyon ng mga Lindon para pataasin ang pagkatao mo sa amin, napakakapal ng mukha mo. Isip ni Kent. Nasa lobby na si Daryl nang makita siyang muli ni Megan na kalalabas-labas lang sa washroom. Nagpalit na rin ito ng kanyang damit at nagsuot ng isang dark blue na skinny jeans na nagpakita sa napakagandang hubog ng kanyang katawan na siguradong kukuha sa pansin ng bawat isang lalaki sa paligid. Anong nangyari Daryl? Aalis ka na? Tanong ni Megan habang naglalakad palapit kay Daryl. Mahina namang tumawa rito si Daryl. Okay lang, wala rin naman na akong gagawin pa. Roon at hindi rin naman ako gutom. Napuno ng paghingi ng tawad si Megan sa mga sandaling ito. Pasensya ka na kina Kent. At sa mga kasama nito kanina, ganoon lang talaga sila. Huwag mo na silang pansinin. Binaliwala naman ito ni Daryl, okay lang, marami na akong nakilala na katulad nila. Tumingin siya kay Megan at nagdalawang isip bago magtanong ng pero, iniisip mo pa rin bang bagay kayo ni Kent Howe sa isa't isa? Wala na siyang pakialam sa bagay na ito, kaya hindi na ito dapat itinanong ni Daryl, pero hindi niya alam kung ano ang nagudyok sa kanya para itanong ito. Hindi naman siya sinagot ni Megan, pero mukhang natigilan at naging awkward ang reaksyon nito sa kanyang narinig. Sa totoo lang, hindi naman kinamumuhian ni Megan si Kent, pero wala rin siyang nararamdaman para rito. Nangyari lang ito dahil sa magkaparehong katayuan ng kani-kanilang mga pamilya na matagal na ring malapit sa isa't isa, kaya matagal nang magkakilala sina Kent at Megan, ito rin ang naging dahilan kung bakit hinihiya ka. Silang dalawa ng husto ng kani-kanilang mga pamilya na maging magkasintahan at maging mag-asawa, kaya wala nang nagawa si Megan kundi nagdadalawang isip na sumangayon sa mga ito at sumama kay Kent. Pero naging malinaw ang kanyang kondisyon na walang sex ang magaganap sa kanilang dalawa bago sila ikasal, holding hands lang ang pinakamalapit nilang magagawa bilang magkasintahan. Dito na iniba ni Megan ang topic at sinabing, hoy halika na. Ihahatid na kita sa inyo. Ako rin naman ang nagdala sa iyo rito, kaya hindi ko gugustuhing makita na pumara ka ng taxi pa uwi. Tumango naman dito si Daryl. Habang paalis sila ng hotel, hinabol ni Kent ang dalawa bago tawagin si Megan. Meg, bakit kasama mo pa rin siya? Nainis na rito si Kent na walang respeto. Nakatingin kay Daryl. Sumagot naman si Megan ng, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo Kent na kaibigan ko si Daryl? Kaya paano mo nagawang tratuhin siya na parang isang basura sa dingding area kanina? Nang makita ni Megana ng pagdepensa ni Megan kay Daryl, agad na nakaramdam ng matinding galit si Kent. May nasabi ba akong mali? Hindi ba't siya ang nakikitirang manugang ng mga Lindon? 3 taon na siyang nakikitira sa mga Lindon, isang walang kwentang nilalang. Alam ng buong Donghai City ang tungkol dito. At isa lang ako sa mga taong nakakaalam at nagsasabi ng totoo tungkol sa kanya.
Hindi siya pinansin ni Megan na nagpatuloy sa paglalakad. At nang makita ni Kent kung paano siya hindi pansinin ni Megan, nababagabag siyang nagtanong dito ng kisaan. Kapupunta. Galit naman siyang sinagot ni Megan para ihatid si Daryl pauwi. Ako ang nagdala sa kanya rito kaya hindi ko hahayaang umalis siya rito ng mag-isa. Noong una, naginit sa galit si Kent pero nang makita niya ang hubog ng katawan ni Megan, agad na nawala ang kanyang galit. Paano niya naging girlfriend ang galit at napakagandang babae na ito? Paano kaya kung hintayin mo na lang ako sa dining room? Ako na ang maghahatid kay Daryl pabalik. Magkakaroon tayo ng party mamaya, kaya sabay na tayong umuwi. Mamaya. Alok ni Kent habang sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Hindi ako interesado. Hindi pa rito nagpatinag si Megan. Dito na nagbuntong hininga si Daryl. Iniisip niya kung papara na ba siya ng taxi. Nang biglang may isang itim na luxury minivan ang huminto sa kanilang harapan mula sa parking lot ng hotel. Bumaba mula rito ang ilang mga maskuladong lalaki na nakapagpakaba kay Daryl. Ang leader ng mga ito na may malalim na mga mata at itsurang pakatandaan pero nagmukhang mature dahil sa kanyang edad ang nakipag-usap sa kanila. Hello, ikaw ba? Si Mas Megan Castello. Magalang siyang nagtanong bago naglakad palapit sa tatlo. Naisahan ng mga ito si Daryl sa bagay na gawang makilala ng mga ito si Megan. At mukha rin siyang hindi naghahanap ng gulo. At si Megan din ang hepe ng criminal investigation team sa Donghai City kaya sino ba ang magtatangkang gumawa sa kanya nang masama? Pero dito siya nagkakamali. Tumango rito si Megan. At sa mga sandaling iyon, nagpakalat ang mga lalaki ng isang light-colored na powder na bumalot sa kanilang tatlo na parang hamog. Nang masinghot ng tatlo ang pulbos ay agad silang nakaramdam ng pagkahilo kasabay ng panghihina sa kanilang mga katawan. Ano ang nangyayari? Kinikidnap ba nila kami? Natigilan dito si Daryl. Hindi na. Siya nakapag-react nang ipasok silang tatlo ng mga lalaki sa minivan. Mabilis na kumaripas ang minivan na nabalot ng kadiliman sa loob nito. Wala silang alam kung saan sila dadalhin ng mga ito. Nagulat dito si Kent na nagsabing, "Sino? Ba kayo? Ano ang gusto ninyo sa amin? Hindi niyo ba kilala kung sino?" Slap! Natanggal at tumalsik ang dalawang ngipin ni Kent sa kanyang bibig sa sobrang lakas ng pagkakasampal ng isa sa mga lalaki sa kanya. "Papatayin kita sa sandaling gumawa ka pa ng ingay." Banta ng isang lalaki. Nanginig dito sa takot si Kent na hindi na gumawa ng kahit anong ingay. Sinubukan ni Megan na hindi magpanik. Tumitig siya sa binatang nakaupo sa unahan ng sasakyan at nagtanong ng sino ka ba? Saan niyo ba kami dadalhin? Ang binatang ito, na mukhang leader ng grupo, na mukha ring puno ng kasamaan ay agad na tumalikod at nagpakita ng malademonyong ngiti habang sinasabing marami ka ng mga naarestong tao Officer Castello kaya kinailangan ko ng kumilos. Mula ka Grandmaster Heaven Colt. Sabi ni Megan na para paunti-unti na nitong naiintindihan ang lahat. Sa here Grandmaster Heaven. Nagulat dito ang kasama nilang si Kent na nagsimula na ring magpanik. Napasimangot naman dito si Daryl, ang Grandmaster Heaven Colt. Anong kapangyarihang mayroon ang mga ito at bakit hindi ko pa sila nagagawang marinig? Noon, isip niya. Gaya ng inaasahan sa hepe ng Criminal Investigation Unit, tama nga ang mga sinabi mo. Hindi na masama, hindi na talaga masama para sa iyo. Ngiti ng leader ng grupo. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Ang pangalan ko ay Skylar Burr at ako ang head ng aming Donghai City branch. Naaresto mo ang ilan sa aking mga tao sa loob lang ng isang buwan, Officer Castello. Kaya oras na para gumanti. Napakagat naman sa kanyang labi si Megan. Alam ng lahat na mayroong 6 na magkakaibang mga sekta at angkan. Ito ay ang Shaolin, Wudang, Emi, Tianshan, Xiaoyao at Kunlun. Pero mayroon ding 2 naglalakihang mga kulto na tumutulig sa mga sektang
Ito at isa na ang Grandmaster Heaven sa dalawang ito. Mayroon silang daan-daang libong mga tagasunod na wala nang ginawa kundi maghasik ng kasamaan sa paligid. May tuturing pa ring baguhan ang Grandmaster Heaven Cult kung ikukumpara sa anim. Dahil sa kasaysayan nitong umaabot lang ng ilang daang taon. Pero nagawa pa rin nitong mapantayan ang level ng anim na mga sekta sa loob lang ng maikling panahon. Ilang daang taon na ang nakalilipas ng magsanib puwersa ang anim na mga sekta para tuligsain ang kasamaang ginagawa ng Grandmaster Heaven. Pero dahil sa naging pagbabago ng panahon, muli itong nabuo nitong mga nakaraang taon. Pero sa pagkakataong ito ay mas naging malaki at mas naging mabilis ang paglakas ng Grandmaster Heaven. At sa loob lang ng 2 taon ay nagawa na nilang maging isa sa pinakamalalakas na kulto sa mundo ng mga cultivator. Mayroong herarkiya na mahigpit na sinusunod ang kultong ito, natural na ang pinakamataas ay ang cult master at ang cult mistress. Nasa ilalim ng dalawang ito ang dalawang mga mensahero ng Yin at yang kasama ng 4 na mga Guardian Kings. Ang 4 na mga Guardian Kings ay binubuo ng Azure Dragon, White Tiger, Vermilion, Peafowl at ng Black Tortoise. Sinusundan ang mga ito ng Head of Branch at ng mga miyembro ng kulto. Nagtayo ng marami ng branch sa iba't ibang mga city ang Grandmaster Heaven Cult na nagkaroon ng mga miyembro sa iba't ibang panig ng kanilang bansa. Dito na sila kinatakutan at itinuring na malakas. Nagkaroon din ng usap-usapan na nakipagsanib. Puwersa raw sa kanila ang Chanshan sect na isa sa 6 na mga sektang kumalaban. Dito noon, katatayo-tayo lang ng kultong ito sa kanilang branch na matatagpuan sa Donghai City, at ito ang dahilan kung bakit sila sinimulang pag-aarestuhin ni Megan na siyang hepe ng Criminal Investigation Unit ng city na ito. Hindi niya inasahang magagawa ng mga itong maghinganti ng ganito kadirekta. Dito na huminti ang sasakyan. Bago sila bumaba, ipiniring ni Skylar ang mga mata ng 3 nilang mga dinukot na tao. Ang sumunod sa eksenang ito ay isang tila walang katapusang paglalakad. Kahit nawala ang kanyang paningin, nagawa pa rin ni Daryl. Napag-aralan ang paggalaw sa kanyang paligid. Naririnig niya ang pagtama ng mga alon sa lupa kaya agad niyang naisip na dinala sila ng mga ito sa seaside ng Donghai City. At para naman sa eksakto nilang posisyon, hindi siya nagkaroon ng kahit isang ideya na makapagsasabi sa kanila ng eksakto nilang lokasyon sa mga sandaling ito. Matapos ang kalahating oras, tinanggal na ang piring sa kanilang mga mata. At matapos makita ang kanilang paligid, wala nang nagawa ang 3 kundi magpanik. Isa itong napakalaking underground secret room. Ang buong main hall nito ay gawa sa bato kaya hindi nila nagawang ipasok dito ang kuryenteng nanggagaling sa labas at sa halip ay gumamit ng mga sulo para paliwanagin ang paligid. Para itong isang kuwebang may mga daanan sa iba't ibang direksyon at sa bawat daanan makikita ang mga gwardyang nakakalat na mailayong ilang metro sa isa't isa. Isa itong bantay saradong underground manor. Hindi napigilan ni Daryl na mapabuntong hininga sa kanyang nakita. Sinenyasan naman ni Skylar ang ilan sa kanyang mga tauhan na itali ang 3 sa isang upuang gawa sa bato. Umupo siya at dahan-dahang nagtanong, "Sige, Officer Castello, pag-usapan na natin kung paano natin ito aayusin." Tiningnan niya mula ulo hanggang paa si Megan habang sinasabi ang mga salitang ito. Kahit na nakatali, naging attractive pa rin ang itsura ni Megan dahil sa suot nitong skinny jeans. Kinagat ni Megan ng husto ang kanyang labi at sumagot ng, "Ako ang humuli sa mga tauhan mo, Master Burr. Kaya walang kinalaman dito ang mga kasama ko. Hinihiling ko sa iyong pakawalan mo na sila." Nga. Wala naman talaga akong kinalaman dito. Malakas na tango ni Kent. Hindi na nakapagsalita pa si Megan sa naging reaksyon ni Kent sa mga sinabi niyang ito. Wala na siyang nagawa kundi tahimik na iiling ang kanyang ulo. Tila nagbibiro namang tumawa si Skylar at sinabing, "Niloloko mo yata ako, Officer Castello. Pinaghirapan ko kayong dukuting 3, kaya bakit ko sila pakakawalan para sa iyo?"
Tumingin siya kay Kent at sinabing, kilala kita, isa ka sa mga mayayamang spoiled brat ng Donghai City, ikaw si Kent Hao, tama? Itinango ng husto ni Kent ang kanyang ulo, sinubukan nitong kumbinsihin si Skyler at nagalok na, ako nga iyon. Kaya sinisiguro ko sa iyong bibigyan kita. Napabuya sa sandaling pakawalan mo ako rito. Name your price. Ibibigay ko ito ng buo sa iyo. Tumawa rito si Skyler at sinabing, hindi ka naman takot mamatay no iho. Narinig. Kung engaged na raw kayo ni Officer Castello, tama? At ibang isang lalaki, ayaw mo bang iligtas ang iyong fiance na maiiwan dito sa sandaling pakawalan kita? Napanganga rito ang hindi makapagsalitang si Kent. Napalunok siya ng husto sa sobrang pagkagulat na kanyang naramdaman. Hindi na niya ito pinansin at sa halip ay tumingin na lang kay Daryl para magawang kumain kasama si Young Master Kent, siguradong isa ka rin sa mga anak ng mayaman sa Donghai City. Hindi naintindihan ni Daryl ang ibig sabihin ni Skyler. Kaya wala na siyang nagawa kundi mapasimangot. Nagpatuloy si Skyler gamit ang nakakaloko niyang ngiti, sige, wala kayong kinalaman sa mga nangyari sa Grandmaster Heavencourt. At reasonable naman akong tao. Kaya pakakawalan ko ang isa sa inyong dalawa. Dito na napapigil hininga si Kent. Kalmado namang nagtanong si Daryl ng ano ang ibig mong sabihin dito. Tumawa si Skyler at sinabing, madali lang ito bata. Sundin natin ang matagal nyo nang sinusunod na pamamaraan sa pagnenegosyo. Magbibid kayong dalawa para sa inyong mga buhay. Papakawalan ko ang pinakamataas na bidder. At para naman sa pinakamababang bidder, puputulan ko ito ng isa sa kanyang mga daliri at itatapon sa loob ng isang Bartolina. Naningkit dito si Daryl at nagisip sa kanyang sarili na, grabe, marunong talagang makipaglaro ang isang ito. Kasabay nito ang biglang pagsasalita ni Kent ng, call ako rito. Mag-offer ako ng 30 milyon. Nasabik dito ng husto si Kent, walang pakialam siyang tumingin kay Daryl, isa lang nakikitirang manugang ang lalaking ito. Kaya sigurado akong hindi na niya maaabot ang kahit na 3 milyon na offer. Paano pa kaya ang ibinigay kong offer na 30 milyon? Ako ang mananalo rito. At sa sandalong makawala ako ay agad kung kokontakin ang aking mga tauhan para iligtas si Megan. Siguradong maantig ang puso nito at papayag na ring matulog kasama ko. Haha! Tuwang-tuwang inisip ni Kent. Matapos makita kung gaano katuso si Kent, tahimik na tumawa si Daryl at sinabing, nakahanda ang binatang ito na gawin ang lahat para lang mabuhay. Nagbigay siya ng starting bid na 30 milyon. Magkano nga ba ang dapat kong ibid? 50? Noong mag-isip nang malalim si Daryl, hindi nito sinasadyang mapatingin kay Skyler. Napansin niya kung paano magbago ang ekspresyon sa mukha nito na gumising sa nag-iisip niyang diwa. Teka nga muna. Dinala ako ng lalaking ito sa isang lihim na taguan ng kanilang kulto. Kaya paano niya hahayaang malaman ng kahit na sinong tao sa labas ang tungkol sa lugar na ito? Kaya kahit na magkano pa ang aking i-offer, sigurado hinding-hindi niya kami pakakawalan. Kung ganoon, ano pang point ng bidding na ito? Para matuwa si Skyler? Isip ni Daryl. Tumitig siya ng husto kay Skyler at sinabing, wala akong 30 milyon. Dito na natuwa ang husto si Kent na halos maihi sa kanyang pwesto. Nagsisigaw siya ng nanalo ako. Nanalo ako. Haha. Sininyasan ni Skyler ang kanyang mga tauhan. Kinuha nila si Daryl at ipinatong sa isang lamesa. Puputulin na nila ang isa sa mga daliri nito nang sumigaw si Megan ng, hindi mo ito maaaring gawin sa kanya. Wala siyang kinalaman dito. Kung gusto mong maghiganti, ako ang pagbuntonan mo rito. Hindi siya pinansin ni Skyler. Nainis dito si Kent habang sumisimangot kay Megan at bumubulong ng, bakit ba alalang-alala ka sa talunang ito? Wala siyang kahit na magkano para ipangbid dahil isa siyang walang kwentang tao. Huwag kang mag-alala. Agad kitang ipapahanap sa sandaling makalabas ako rito.
Hindi naman siya sinagot ni Megan na kasalukuyan pa ring puno ng takot habang nakatingin kay Daryl. Nagsimula na ring magpanik ni Daryl sa mga sandaling ito. Sa gitna ng pagpapanig, pinilit ni Daryl na palakasin ang kanyang inner force. Pero masyadong naging malakas ang epekto ng nalanghap niyang powder kaya hidni pa rin nagagawang mag-recover ng kanyang lakas hanggang sa mga sandaling ito. Napuno ng desperasyon si Daryl. Pinilit ng mga tauhan ni Skyler na ibuka ang kanyang kamay habang ibinubuelo naman ng isa ang hawak niyang kutsilyo. Ipanghihiwa na sana ng lalaking ito ng buong puwersa ang hawak niyang kutsilyo. Nang sumigaw si Skyler ng, "Buwisit, itigil niyo iyan ngayon din." Tumigil ang kamay ng lalaking may hawak na kutsilyo sa ere. Mukhang nagtaka ito sa kanyang narinig pero agad pa rin siyang umatras sa ibabang utos ni Skyler. Agad na naglakad si Skyler papunta kay Daryl at tiningnan ng maigi ang singsing na nakasuot sa kaliwang hinlalaki nito. Hindi na mapigilan pa ni Skyler ang galit sa kanyang puso. Naging pamilyar sa kanya ang kulay itim at puting singsing na itong gawa sa jade. Kahit nakabilang sa 6 na mga sekta ang Tianshan at itinuturing na isang karespe-respetong angkan, sila, gaya ng Grandmaster Heavencourt, ay naging balimbing. Pagdating sa moralidad, kaya alam ng mga matataas na miyembro ng kulto mayroong nabuong alyansa sa pagitan ng Tianshan at Grandmaster Heaven. Ilang taon na ang nakalilipas nang magkaroon ng isang lihim na pagtitipon ang dalawang mga sektang ito. Agad nila itong isinagawa dahil sa tulong ng Tianshan. Hindi nagawa ng 6 na mga sektang pigilan ang Grandmaster Heaven na kagaya ng nangyari noong una. Kaya nagkaroon sila ng relasyon na kung saan hindi magagawang mabuhay ng mga sektang ito nang wala ang isa sa kanila. Nagkaroon din ng mahigpit na herarkiya ang Tianshan. Sa ilalim ng Sectmaster, nakatayo ang 4 na mga hari. Ito ay ang Hari ng East, West, South at North. Ang suot na singsing ni Daryl ay ang simbolo ng hari sa East. Ito ang kumakatawan sa kanyang pagkatao bilang hari. At ang hari ng East ay mas mababa lang ng isang level sa Sectmaster. At si Skyler, bilang isang head of branch, ay hindi itinuturing bilang nakatataas na tao sa kanilang herarkiya dahil mayroon ng kulang-kulang 1,000 mga branches ang kanilang sekta sa buong bansa. At kahit na hindi pa nagagawang makita ni Skyler ang hari ng East noon, sigurado pa rin siya sa kanyang sarili na ito ang simbolo ng hari sa East. Agad na napansin ni Daryl ang pagbabago sa tono ni Skyler. Kahit na hindi niya magawang maintindihan ang nangyayari sa kanyang paligid, nagawa pa rin niyang mahulaan ito. Sa akin ang singsing na ito, kalmadong sinabi ni Daryl habang inoobserbahan ang reaksyon ni Skyler. Nanginig naman dito si Skyler. Magsisimula na sana itong yumuko nang pigilan siya ni Daryl sa pamamagitan ng isang tingin. Kahit na ano pa ang naging tingin sa akin ni Skyler sa mga sandaling ito, sigurado ako na dahil ito sa suot kong singsing. Sa bagay, ginagamit ko lang ang pagkatao ng mayari ng singsing na ito, kaya sa sandaling ipaalam ko ito sa lahat, agad na mawawala ang aking cover. Isip ni Daryl. Huwag kang yumuko, gusto kong panatilihin ang pagiging low profile. Tahimik na, sinabi ni Daryl. Buong puso namang tumango rito si Skyler. Sigurado ako na ang lalaking ito ay ang hari ng East. Ayaw niyang malaman ng lahat ang kanyang pagkatao at mukhang nasa gitna rin siya ng isang lihim na investigasyon kaya dapat lang akong tumabi sa kanyang dadaanan. Isip ni Skyler. Agad na inutusan ni Skyler ang 2 sa kanyang mga tauhan na dalhin si Daryl sa main hall. Nang makita nila ang pagalis ni Daryl, agad na pumasok si Kent sa eksena. Hoy! Ano ang nangyayari? Nagbid na ako ng 30 milyon kaya pakawalan niyo na ako. Binigyan ni Skyler si Kent ng isang nakamamatay na tingin. Agad na natahimik si Kent sa sobrang lakas ng puwersang bumalot sa kanya. Sinundan ni Skyler si Daryl na papasok sa main hall. Lord East King, ako po ang inyong tagapaglingkod na si Skyler Bourne na nakahanda sa ano mang gusto ninyong iutos sa akin, yuko ni Skyler. Nakaka-awkward itong nagpatuloy sa kanyang pagsasalita, humihingi po ako ng paumanhin sa mga nangyaring ito.
Muntik na po akong gumawa ng isang napakalaking pagkakamali kanina. Kaya, hinihiling ko po sana ang inyong kapatawaran kamahalan. Lord East King. Isa ba itong rank sa Grandmaster Heaven na mas mataas kaysa kay Skylar Burr? Sandali nga muna. Si Brandon ang nagmamayari ng singsing na ito. Hindi. Kaya nagmula rin siya sa sekta ng Kayanshan. Bakit naging ganito kabait si Skylar sa akin? Isip ni Daryl. Wala pa rin siyang kaalam-alam sa kung ano ang relasyon namamagitan sa Grandmaster Heaven Cult at sa sekta ng Kayanshan. Ikinaway niya lang ang kanyang kamay at sumagot ng, "Huwag mo na itong isipin. Hindi mo alam kung ano talaga ang nangyayari." Palihim na tiningnan ni Daryl ang kanyang paligid. Dito na niya napagtanto na kakaiba ang dekorasyon sa loob nito kaysa sa ibang mga silid na nakita niya sa loob ng manor. Siguradong ito ang kanilang resting area. Para bang sumakto ang pagkalam ng sikmura ni Daryl. Hindi ganoon karami ang kanyang mga nakain sa Oriental Pier kung saan nagawa niya lang uminom ng ilang tasa ng tsaa. Nakaramdam siya ng kaunting hiya rito. Mahahalatang mahilig mag-obserba si Skylar. Tumatawa nitong sinabi na, "Maghintay lang po kayo. Utusan ko ang aking mga tauhan na maghanda ng pagkain at wine para sa inyo. Iinom tayo hanggang sa tuluyan na tayong bumagsak." Haha. Nga po pala. Kamahalan, matapos nating maginuman ay maaari rin po tayong magsalit-salitan sa Megan Castello na iyon. Masyado po talaga siyang attractive. Haha. CJ. Sagot ni Daryl. Nang umalis si Skylar, napansin ni Daryl na ito na ang tamang pagkakataon para maglibot at subukang hanapin ang labasan. Hindi pinigilan ng mga bantay si Daryl. Habang paalis sa silid at sa halip ay nagsiyuko pa ang mga ito sa kanya. Naging direkta si Daryl pero hindi pa rin niya hinayaang pagsuspetsahan siya ng mga ito. Hindi siya bumalik sa main hall at agad na pumasok sa isa sa mga lagusan para pag-aralan at isipin ang susunod niyang magiging hakbang. Paano nga ba niya maililigtas si Megan sa sandaling makita niya ang lagusan palabas sa lugar na ito? Napansin ni Daryl na nakarating siya sa isang restricted na lugar. Ang lugar na ito ay isang napakalaking silid na walang bantay sa pintuan. Pero mayroon isang babala na nakapaskil dito na nagsasabing walang maaaring pumasok dito ng walang paalam. Hindi nagdalawang isip dito si Daryl na agad pumasok sa loob ng silid. Makikita sa gitna ng silid ang isang shelf na gawa sa kahoy. Nakalagay dito ang mga gamit na kinakailangan nila sa pangaraw-araw at ilang mga lalagyan. Naglalaman ng gamot ang ilan sa mga ito. Kahit na gamot sa sugat ang karamihan sa mga gamot dito. Napansin pa rin ni Daryl ang gamit na mailabel na sedative powder na kasama ng mga ito. Mga sedatives. Haha. Ilalagay ko ito sa kanilang wine mamaya at sa sandaling wala na silang malay ay magagawa ko ng iligtas si Megan. Isip ng optimistic na si Daryl. Noong paalis na siya sa silid ay napansin naman ni Daryl ang isang tile sa sahig na naiiba sa itsura ng ibang mga tiles na nakalagay sa paligid. Inapakan niya ito at napansing sinasadya ang ginawang pag-aangat sa tile na ito. Dito na hinila ni Daryl pataas ang tile at agad na nasurpresa nang makita ang isang gamit na binabalutan ng isang kulay brown na papel. Binuksan niya ito at nagulat nang makita ang isang secret manual. Makikitang nakasulat sa cover ng manual na ito ang mga salitang Ascension of Nine Dragons. Wow, anong klase ng libro ito? Mukhang maganda na ang librong ito sa title pa lang nito. Isip ni Daryl. Paubos na ang kanyang oras, itinago niya ang manual sa ilalim ng kanyang damit at mabilis na bumalik sa main hall. Kasabay niyang nagpakita si Skylar na may bitbit na isang box ng pangkain at isang jar ng wine. Kumupas na ang kulay pulang selyo sa jar ng wine kaya malinaw na maganda ang kalidad nito matapos imbak ng napakaraming taon. Kamahalan, hindi po kalakihan ang magagawa kong i-offer na pagkain sa inyo. Sana'y magustuhan niyo po ang mga ito.
Humingi ng paumanhin si Skylar habang inaayos ang lamesa. Tumango naman si Daryl at nagsimula na sa pagkain. Habang si Skylar, na nakakaalam sa kanyang kinalalagyan, ay umalis para hayaang magpiesta sa ihinanda niyang pagkain si Daryl. At nang maubos ani Daryl ang kanyang kinakain, binuksan niya ang jar ng wine. Sinalinan niya ang kanyang sarili bago maglagay ng sedative sa loob ng jar. Sumenyas siya kay Skylar at nagutos ng ipaghati-hasyan nating lahat ang jar na ito ng wine. Sabihan mo silang mula ito sa akin. Nagdalawang isip si Skylar habang sinasabi na alam niyo naman pong ipinagbabawal ang pag-inom sa hall, hindi po ba, kamahalan? Sumimangot si Daryl at nagsabing ipalampasin natin ang araw na ito sa patakarang. Iyan kung ganoon. Minsan lang ako magpakita sa inyong branch, kaya magagawa mo ba akong ipahiya ng dahil lang dito? Hindi po kamahalan. Nagkakamali po kayo, hindi ko po ito magagawa sa inyo. Iniling ni Skylar ang kanyang ulo habang kinukuha ang jar ng wine sa lamesa. Nagdadalawang isip na umalis ang mga tauhang inatasan magbantay kina Megan at Kent. Kalahating oras nang kinukunan ng mga ito ng litrato si Megan sa iba't ibang anggulo. Para sa kanila, ang isang babae na kagaya ni Megan ay isang biyaya mula sa langit. Nandiri si Megan sa ginawa ng mga ito. Ito ang una niyang beses na maigapos at makuhanan ng litrato ng walang paalam. At ngayong umalis na ang lahat para maginom, tahimik na tinanong ni Megan si Daryl. Ano ang nangyayari, Daryl? Bakit kanila iginagalag ng husto? Tumawa si Daryl kay Megan at bumulong ng napagkamalan nila ako na isa sa kanilang mga hari, kaya sinakyan ko ang pinaniniwalaan nilang ito. Naimpress sa ginawa niyang ito si Megan. Mukhang pinatunayan na nga ng nakikitirang manugang na ito ang kanyang halaga ng ilang beses. Kaya pala nagawa ka nilang tratuhin ng ganyan, mukhang napagkamalan ka talaga nila. Iti ni Kent, kung ganoon, ano pa ang hinihintay mo? Umalis na sila para maginom, kaya pakawalan mo na kami ngayon din. Utos niya. Dapat lang nasampalin ang walang utak na ito. Nairita ng nag-uutos na tono ni Kent. Si Daryl, kaya hindi niya na ito pinansin. Hindi na rin mapakali sa mga sandaling ito si Megan. Marami-rami rin kasi ang mga naaaresto niyang tauhan ni Skylar. Kaya siguradong hindi siya nito pakakawalan ng ganoon-ganoon na lang. Malay ba natin kung ano ang maisip nitong gawin sa kanya? Matapos makipag-inuman. Habang nasa gitna ng pagpapanik, agad na nagtaka si Megan habang iniisip na bakit ganoon kakalmado si Daryl? Thud! 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 Dito na nagsimulang bumagsak ang mga bantay sa paligid kasama ng leader nilang si Skylar na tahimik na nakasandal sa pader. Ang mga taong natitirang gising sa lugar na ito ay sina Daryl, Megan at Kent. Ho ho! Napakagaling para sa isang nakikitirang manugang. Bati ni Kent na nagmumukha pa ring isang insulto. Nakita ni Daryl ang susi kay Skylar, naglakad papunta kay Megan at agad itong pinakawalan. Halika na, masyado nang magulo ang mga nangyayari sa paligid. Kinakailangan na nating mahanap ang labasan bago pa sila magising, kalmadong sinabi ni Daryl. Bulag ka bang, hayop ka? Nakatali pa rin ako. Sigaw ni Kent. Nagyayabang ka kanina noong puputulin na nila ang daliri ko. At ngayong ikaw na lang ang nakatali ay nagawa mo na akong maisip, isip ni Daryl. Lumingon si Daryl kay Kent at walang pakialam na tumawa, bakit kita pakakawalan? Hindi ba't marami kang pera? Offeran mo na lang sila paggising nila, siguradong pakakawalan ka rin ng mga iyon. Napaungol dito si Kent na halos maiyak na sa sobrang panik. Nagmakaawa naman si Megan na, maaari mo ba siyang pakawalan, Daryl? Wala akong obligasyong iligtas siya. Tumatangging sagot ni Daryl. Napakagat na lang sa kanyang labi si Megan na nagasabing. Alam kong nabastos ka ni Kent kanina, Daryl. Ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Pero sana naman ay iligtas more in siya, siguradong hindi na siya makakalabas pa rito ng buhay sa sandaling iwanan natin siya rito. Tumawa si Daryl at sinabing,
Buwisit, ano namang pakialam ko sa pagkamatay ng isang ito. Ginamit ng hayop na ito ang isa sa mga godly pill ko pero nagawa pa rin niyang magyabang sa harapan ko. Wala akong pakialam kahit mamatay pa siya rito. Isip ni Daryl. Tumitig si Kent at sinabing, bakit ka humihingi ng tawad sa kanya, Meg Love? Hindi ito deserve ng isang talunang katulad niya. Tingnan mo na lang ang pagiging demonyo ng isang ito. Sinuwerte lang siya kaya niya nagawang makawala rito. Huwag mo nang pag-isipan pang i-blackmail ako, dude. Hindi kita kailangan para makalabas dito ng buhay. Namumuhing sinabi ni Kent kay Daryl. Mumiti si Daryl, sinabi nito kay Megan na, kita mo, hindi niya raw ako kailangan para makalabas dito ng buhay. Kaya huwag mo na siyang isipin. At pagkatapos ay agad na siyang umalis. Agad siyang hinabol ni Megan at sinabing huwag ka na sanang lumebel sa kanya. Daryl, huwag mong gawin ang bagay na ito. Dito na pinutol ni Kent ang kanyang pagsasalita, huwag ka nang magmakaawa sa kanya, Meg. Iligtas mo na lang ako sa sandaling makatakas ka, naniniwala ako sa iyo. At sa sandaling magising sila ay agad akong mag-offer sa kanila ng mas malaking pera. Siguradong hindi nila ako papatayin ng dahil dito. Manahimik ka nga. Iniisip mo pa rin bang mabubuhay ka sa sandaling makita nilang nakatakas kami matapos nilang mawalan ng malay? Nanginginig na sinabi ni Megan. Dito na napagtanto ni Kent ang kanyang pagkakamali. Ito ang branch ng Grandmaster Heaven Cult sa Donghai Cert. Kaya sa sandaling magising si Skylar at makita ang pagtakas ni na Daryl at Megan, siguradong ibubunto nito ang lahat sa kanya. Wala nang maitutulong sa kanya sa pagkakataong ito ang laki ng perang i-offer niya. Dito na natakot ng husto si Kent.